So sa paglagay pala guys, kanina kamali ako na diretso ko. So ko muna. Pinag-aralan ko muna kung ano yung dapat maganda ipakita sa inyo. So ganito. So hello mga Mundo ko vlogs nga pala. So ngayon guys, mag-cleaning tayo ng ating CVT at saka magbibigay tayo ng konting review dito sa ating binili na Sun tawag dito, ASI, clutch ASI ng Sun. So nabili ko to siya na 10 months ago. So ngayon 10 months na siya na medyo mahaba-haba na rin yun guys bago tayo mag-cleaning. Okay na yun sa ating nabili na clutch ASI. Ito pala yung presyo niya, nakalimutan ko kasi kaya ilalagay ko na lang, check ko na lang mamaya sa pinagbilhan natin sa online. Ito yung presyo niya. Tapos sa performance naman guys, medyo ganito. Tatlo lang yung nagamit nating clutch ASI or clutch lining. So una yung stock niya, at saka yung ito, at saka yung stock na pinariban natin. So pinalitan yung pinaka-pads niya. So tatlo lang yung pwede kong ikwento sa inyo o sasabihin sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. Yung ibang brand hindi pa ako nakapag-try. So ganito, dito sa sa Sun na to, ang performance niya guys, mas siya, lamang siya konti doon sa stock. Ng konting-konti lang doon sa stock ng ating clutch ASI kumpara dito. So lamang siya konti. Pero guys, mas lamang talaga yung kapit ng atong pinariban natin o pinalitan yung lining. Mas lamang siya sa kapit. At the same time, sobrang tagal niya nito guys bago siya napudpod. Hindi pa nga siya napudpod. Ayan, makapal pa rin siya. Ang problema lang sa kanya, yung pinaka tawag dito, clutch niya, lumuwag. Ayan o. So, ang tendency niya, biglang kapit, para kang kakadyot. Ganun yung nagiging problema niya. Kasi, yung sinasabitan ng spring, dito sa harap at saka dito sa likod, maluwag na. Kaya siya, ayan, tumutunog. Ayan. Kaya siya tumutunog. So, ang nangyayari sa ganyan, pag ganito, maluwag yung spring nyo, siya, nag-clutch spring, yung biglang kapit nga, na pag revolution mo, biglang kakapit. So, ganyan, kakadyot ka konti. Tapos, magbabibrate yung, magbabibrate yung motor mo, pangit yung, parang kumakalas. So, mapapansin mo yun sa manobela na medyo nagbabibrate. Kaya tayo bumili nito. So, ngayon, di natin alam kung anong estado niya na sa loob after 10 months, yung sana sinabili natin. Kaya check na natin guys. So, may kasamang cleaning na rin to, yung gagawin. Ayan guys, magbubukas muna tayo. Buksan muna natin tong airbox. So, 6 na piraso to guys. Wala naman siyang yung mga screw niya, pare-parehas yung sukat, kaya okay lang magkabali-baliktad. 6 na piraso to. Sana hindi tayo masurpresa nito sa ating guys. 10 months na pala to bago ko na-check sa video natin sa sa YouTube. 6 months na pala, 6 months, 10 months na pala na last nating bukas nito. Ayan, dito sa ilalim yung dalawa guys Ayan, dito sa ilalim. So, yung filter natin, bago-bago lang din to guys. Pero tingnan nyo naman, marumi na naman. So, kailangan natin to linisan muna. Wala pa tayong pambili. Tapos, dito naman tayo guys. Ito pa pala.
So, dito naman tayo guys. Ano pala to? G's 10mm. Dito merong ano guys, may isang mahaba. Kaya anuhin natin. Pag hindi pa kayo sanay, ito yung mahaba ta guys. Ito yung mahaba. So, 4 na 10 to. Ayan, ito yung mahaba. So, huwag nyo ilagay dyan. Yung iba nalagay na butas. So, tandaan nyo lang yung mga pinagtatanggal nyo. Dati, pag magtanggal ako ng hindi ko pa kabisado guys, nilalagay ko sa karton. Tapos, tinutusok ko bawat isa doon sa forma ng karton na ilalagay ko. Yung butas na to, iguguhit ko rin sa karton. Tapos, doon ko ilalagay yung mga tornilyo para siguradong hindi magkapalit-palit yung tornilyo. Kasi yan, sobrang dumi na rin guys. 10 months ba naman eh. Oh. Ayan, sobrang dumi. Grabe oh. So, tandaan nyo lang kung saan kayo nag-umpisa. Tapos ihilera nyo lang siya. Yung tornilyo. Kasi, yung tornilyo dito sa tababa, itong cover na to, kita ba? Ayan, yan yung ano, hindi magkaparehas na sukat guys. Tapos lahat magkakaparehas na. Dito pala talaga dapat tayo guys, umpisa. So nakaganyan yung tornilyo, nakahilera. So mag-umpisa tayo dyan, itong isa. Tapos dito, yan sunod-sunod lang yan, pagbalik. Kasi iba yung fitting ng kanya-kanyang tornilyo guys, minsan dahil sa kalawang. So dito yung isa, ito parehas pa lang ata to. Ito pala yung mahaba guys. Ito yung nakakadisgrasya, itong isang to. Kasi pag malagay mo to dito guys, mabubutas tong gearbox mo. Itong tornilyo na to kasi tatago siya dun eh. Napansin ninyo, ayan o, yan yung dapat yung bantayan. Huwag nyong mahalo to. Kasi itong tornilyo na to, sakto lang yan dyan guys, na hindi tatagos dito sa gearbox natin. So, mas maigi ano mo na siya, i-separate or tatandaan mo pag hindi ka pa tapos isa dito, kita ba yan, isa yan, layo ko lang ha para ito kasi yung pinaka-importante dito sa CVT guys. Tapos matatanggal mo na tong cover. Tapos ito naman yung maiksi sa iba. Ito yung common ito. Ito yung common. Yung marami. Yan, kumpara natin. Yan napakaiksi niya. So, yan. Tapos meron dyan sa gitna guys. Pagkatapos matanggal ito, meron dyan isa sa gitna. Ito, hindi ko masilip. Buti pa sa camera nasisilip. Ito. So, nakaganyan yan. Yan ang ginagawa ko. So, yan yung tatlo nakahilera. Yan yung tatlo. Ay, yung marami, ilan to? 7. Tapos dito yan mag-umpisa 1, 2, 3 para hindi ka mawala or magkapalit-palit yung mga tornilyo. Lalong-lalong na to guys sa itong tatlo na sinasabi ko. Itong lalo na itong isa. Masisira yung gearbox mo. Hilain na natin siya.
Yan. Tapos ito guys, importante din to na wag mayupi. Itong gasket na to. Ipit lang dito. Sabay. Gamit tayo ng 17 mm. Tapos clockwise. Ayan na. Tanggal na. Tapos guys, itong washer na to, kailangan tong bilog na to, pagbalik mamaya, nakaganon din siya. Hindi pwedeng nakabaliktad. So nakaganyan yan. Pagbalik natin mamaya. Tandaan nyo yung bilog na yan. Ano natin, may kanal na konti guys, may kanal na konti, pero okay pa yan. Tignan natin palitan or dito naman tayo sa clutch AC. Pihitin lang natin ito para matanggal yung belt. Ingat lang dito guys, naipit na ako dito dati. Yan, naipit na naman. Tapos may ano yan guys may arrow yan. Lah, baliktad? Hindi pala. Ganun pala. Kala ko na baliktad ko. Yung arrow yan nakaganyan. Pag ganun kasing ikot yan. So, yung arrow dapat nakapunta doon. So dito guys, gamit tayo ng 24 mm. Tapos wala kasi tayong impact guys. Dati kasi yung ganito, nilalagyan ko ng extension ng isang dipa. Hindi pa rin ang hirap buksan. Yung pala, kailangan na natin ng impact. So wala naman tayong impact range. Gagayahin na lang natin yung impact. Pupukpukin natin siya. Para magising yung natin. Yung pasok na natin. Yan guys, na pumangit na yung nut na yan, gawa nung ko, kaka-extension ko dati kasi di pa ako marunong lang tayo, nag-experiment, nag-DIY. Tapos ganyan lang, bago mapukpukin yung kalang na to, kailangan nakatukod dyan sa saan ba yun? Yan, sa semento ito. Yan, yung dulo niya nakatukod sa semento para kukontra siya. Yan, tapos pukpok lang dahan-dahan. Wait lang, kailangan natin umupo. Kung may pambili kayo ng impact range guys, bilhin na lang kayo. Mas madali ang trabaho nun. Kaso tayo, may pambili sana tayo na nakaraan. Nag-order na tayo sa Lazada, wala stick si Lazada. Kinancel yung order natin hanggang sa nagamit ko na yung pera sa ibang bagay. Ganyan lang, diinan mo lang to kasi nakakalas. Ganyan lang kadali guys. Okay, so ayan, moment of truth kung kumusta yung aning sana clutch assembly. Sobrang kapal pa guys. Plano ko sana papalitan ko siya ng lining. Pupunta sana ako doon sa pinagawaan ko nito sa Pasig. Kaso sobrang kapal pa. Kaya di ko na lang muna siya papalitan, lilihain na natin konti para matanggal yung kintab niya para kumapit siya uli ng medyo maganda-ganda kasi medyo nag-i-sliding siya konti. So far wala namang okay, linis na lang muna. Ditong oil seal na to ang madalas masira guys, itong sa pulley. Ito kasi yung sa clutch, hindi siya basta-basta na nagli-leak. Diyan yung nag-uumpisa din kadalasan na nagbabawas tayo ng ating guys.
So ito, para hindi kayo mawala, tingnan nyo rin to. Mas maganda din guys habang gumagawa kayo naka-video, para makikita nyo kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. So ayan. Hala, kaya pala guys, oh. Kaya pala kumakalas na. Ayan, nagpa-flat spot yung ano natin, bola natin. Naku po, ito ang problema pala. Kaya sabi ko para siyang ano, nag-i-sliding, parang kumakagat minsan, minsan hindi. Ang suspetsa ko naman kaagad yung pulley na clutch AC naman. So ayan, ang dami. Kaya pala. Ayan, papalitan na natin to guys. Ito, yung oil seal na to, medyo may leak na siya. Gawa nung yung mekaniko na gumawa niyan, sinikwat dito, nagkaroon tuloy ng ng leak. Papalitan ko na lang din pala to guys. Papalitan ko na lang din pala to ng oil seal na rin kasi medyo makapal na yung lumalabas. Itong degreaser na to guys, na nabili ko rin online, first time ko siyang gamitin. Ayos pinakitaan ako ng bilis guys ibig sabihin, mamaya ipapakita ko na yung brand nito guys. Hindi naman to sponsor, pero napansin ko kaagad ang ganda ng resulta guys. Yan kita nyo, bumaba, ang ganda. So pag mga ganitong produkto dapat i-endorse natin. Mura lang to guys, isang galon binili ko, parang nasa 200 lang, isang galon na. Tapos libre na tong libre na tong bote na pang spray. Di ko lang pinapakita sana yung brand kasi gusto ko pa siyang subukan. Ang problema, parang maganda naman. Kaya ipo-promote na lang na. Sobrang ganda niya guys dun sa mga used oil na hindi pa ganun ka nagtutong or kaya tumitigas kumbaga. Pero dun sa mga tumitigas na talaga na mga grasa or mga acetic or mga oil, hindi na rin niya kayang tanggalin. Pero props pa rin sa sobrang mura, maski pa paano mas mabilis siyang maglinis kaysa dun sa mga ginagamit ko dati. Ayan, diba? Bawas na bawas kaagad yung dumi guys. Sobrang ganda din. Maganda talaga siyang panglinis guys. Kaysa dati kasi nagtitimpla-timpla ako ng Zonrox, ng baking soda. So ganun ang ginagawa ko. Ngayon di na. Pumili na lang ako, mas nakakatipid tayo kasi mahal din yung baking soda, mahal din yung sabon, mahal din yung Zonrox na pink, Zonrox at na ordinary. So ito dire-diretso na, tsaka naka-formula na siya na ito may halo pa to na tubig guys, hindi yan puro na nilagay ko. Kaya shout out sa may-ari nito. Mamaya papakita ko sa inyo yung brand, nasa taas kasi. Maganda pang degrease talaga. Saludo. Sa price, murang-mura. Dito sa gearbox na guys, na oil seal, walang tagas. Kaya ayos lang. Na maliit. Ayan So, hello guys, lilinisan na natin itong ating bell, pulley, backplate at saka ito. So, ito pala yung ginagamit natin panglinis guys, ang ganda. Saglit lang, kunin ko lang yung nasaan ba yun. Okay. Yan, yung degreaser na ginamit natin dun sa tawag dito dun sa CVT natin sa baba kanina nung naglinis tayo. Ayun. Yan, biglang talagang yan guys, kung napapansin nyo, yan.
solid na produkto guys. Tapos libre na to. Ayun yung presyo niya, papakita ko na sa inyo. Di ko nasilip kasi kanina. Kala ko po di ko iba-vlog kasi susubukan ko pa. Yung nakita natin maganda. Ayun. Tinanong na natin kaagad. Panoyin lang natin yung mga singit-singit. Para todo linis. Parang kusa talaga siyang nalalaglag eh. So, ito yung suspect ko guys, kaya siya nagpa-flat. Kasi dito sa pinakadulo nito, ito kung nakikita nyo, masyado siya, ito na, liha ko na ito. Masyado siyang magaspang guys. Saan ba yung ano ko? Hindi ko pa naliha. Ito, masyadong magaspang. So, mapapansin mo, yung bola hanggang dito lang guys, oh. Ito, kita. Hanggang dyan lang yung bola guys. Ibig sabihin, maghihinto siya dyan. Dapat didiretso siya konti dyan eh. Ang problema, ito nakaangat to dito konti. Kasi dahil sa matalas niya, kung makikita nyo. Basta may ano siya guys, pag kakapain mo, may matalas talaga siya. Kaya kailangan natin siya lihain. Hihinto kasi ang bola dyan guys. Nakita ko rin to sa isang vlogger eh. Na tinanggal din niya to ng matalas. Yung sinasabi niyang matalas. So yun pala to. Ito pala yun. Basta kung sa inyo guys. So ito yung clutch AC guys. Di ko na lang siya babaklasin kasi kapos na tayo sa oras. May sundo pa tayo. Madali lang naman to tanggalin kung gusto nyo tanggalin. Gamit lang kayo ng ganitong tools. 39 pala guys. 39. Ayan, 39. Tapos, ginagawa ko. Meron ako sa video dyan na nagtanggal ako nito. Kung gusto nyo manood, anuhin nyo na lang. Tapos, basta ipapakita ko lang sa ganyan yan nakalagay dyan. Tapos, ipupukpok mo lang dito sa may side guys. Pa-counter, mababaklas mo na itong yung nut na to. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Pero, ang todo, tamang lang guys. Na babawasan lang talaga siya. Matanggal siya. Tapos, liha mo, paikot-ikot lang ganyan. Para pantay yung upod niya.
sa pagliha mo. Ayan. Ganun lang din, repeat the process sa kabilang side. Ano pala to guys, 500 na ano, liha. Pwede nga yung 1,000 guys kung ano, 500 na gaspang yung meron ako. So wag lang natin ganong diinan. Yan lang naman kailangan dyan. So ayan guys, palit tayo ng oil seal ng Meusol i125 dito sa polish side na oil seal. So sa pagtanggal nito guys, dalawa ang pwede natin gawin. Either sungkitin natin dito sa gilid nito or dito. Pero ang pinakamaganda kung gusto niyo magsungkit, dito dapat isungkitin guys, sa parting bakal na to. Hindi dito sa parting aluminum na to, kasi ganun ang nangyari sa kanya kaya nasira to guys. Iwan ko kung makikita nyo, ang dami niyang tama-tama dito guys. So, kasi yung mga mekaniko dati na pinagdalahan ko, dito sila sumisikwat. Tapos katagalan, nagkaroon siya ng leak. Doon ako na bad trip din. Ay, nakita natin si Kuya Adrian guys. Dito pala dapat ang pagtanggal. Matagal na proseso pero safe at saka mas sigurado ka. So tanggalin lang natin tong pinaka cover na to. So sa pagtanggal kasi yan alam ko may ibang sukat ng tornilyo niyan. Itong parang may nakaumbok, alam ko iba yung ano niyan, sukat yan. Kaya yan lang din ang ating tatandaan para hindi magkabaliktad ang ating tornilyo. Matagal siya na proseso pero sigurado guys. Paglagay sa tornilyo guys, ano lang natin guys, sunod-sunod. Tandaan natin na dito tayo nag-umpisa para makita natin yung sukat ng mga tornilyo. Tapos ayan, nakalagay dyan guys, ginakaganyan yan siya. So safe na safe ang ating tornilyo. Tapos yung isa, isusunod-sunod lang natin sila dyan para hindi talaga tayo mawala sa yan, medyo mahaba konti, lagay dito ulit sa akin. Mas matagal lang siya pero mas madali. Mas madali siyang ikabit. Tsaka sigurado ka na hindi basta-basta siya magkakamali. So, ganyan, hugutin lang. O, diba? Yan lang. O. Meron lang siyang nakaganyan. Balik lang natin yan dyan. May dowel nga pala guys, may dowel. So ito yung isang dowel nandyan, tapos yung isa dito wala. So ibig sabihin, pag ganyan dyan, dito pala to. Dyan. Okay, dyan. Sarap linisan pero nagmamadali na tayo guys. Gusto ko sana linisan to. Tapos pagtanggal, idiin mo lang. Idiin lang natin. Ayan lang siya. Ayan yung mga bungi guys na ano, nagawa ng mga mekaniko. Isa. Ayan, marami siyang guhit-guhit. Ayan, na bad trip ako sa mekaniko. Bili pala natin ito guys sa Yamaha mismo. Nasa 100 lang. Itong oil seal na to. So, okay. Didiin pala natin to ng sakto lang lapat dito sa surface nito guys. Ayan, sumubra tayo.
Wala stick. So sa paglagay pala guys, kanina kamali ako na diretso ko. So ko muna. Pinag-aralan ko muna kung ano yung dapat maganda ipakita sa inyo. So ganito, pagpasok nyo dyan, ikutin mo siya ng tawag dito, pa-counter. Kasi may group, may ano yan guys, so may guhit-guhit yung ano na yan. Yung pas dito banda, sa loob, may guhit siya. So parang baliktarin natin siya kasi parang pag ano yung ano niya. Parang pihit lang siya na kailangan dalawang kamay talaga. Yan. Tapos guys, pag malagyan nyo yan, huwag nyo itulak sa kamay mo kasi yung kamay natin may didiretso siya. So magandang gawin, yung ganito yung itutulak mo. Ito alalay lang tong kabila. Yan. Para hihinto talaga yung sapay na, ayan. Okay. Pag final na, ito na. Para kahit anong tulak natin, level lang siya sa dito. Kanina na diretso ko guys kaya natagalan ulit tayo, magmamadali pa naman tayo. So ayan na. Try natin paandarin para makita natin kung may tulo ba o wala. So ayan guys, kung naririnig nyo, sobrang ingay ng ating makina. So kinabahan ako dyan. So di ko na lang siya na video, tinroubleshoot ko na lang. So yung nagiging problema guys, ay ang dalawang naka-orange naka-arrow na dalawa, yung nasa taas, dapat level yung nila guys, yung parang pinaka-pisngi nila. Hindi pwedeng yung isang kasi medyo malaki na arrow na orange na nasa baba, natulak ko ng medyo mas madiin. So binalik ko lang siya konti. Tapos yung naka-arrow na kulay dilaw na yan guys, inikot ko siya konti kasi ni-review ko yung video. Nakita ko na para siyang umikot konti, kaya sinabay ko na rin din. Buti naman tumahimik na rin naman siya. Ayan, lagyan na natin yung clutch assembly. Tapos yung lock niya. Ay, bell pa pala. Saglit lang yung bell. Tapos bell. Tapos lock. Tapos kanina guys, kung dito natin nilagay yung na side yung itong white tools natin, dito naman tayo sa kabila. Kasi counter clockwise naman yung natin na ikot. Ganyan lang. Ito yung manual impact wrench. Okay. Guys, manual impact wrench ulit. So clockwise naman tayo guys kasi naghihigpit na tayo. Ayan na. Yan, ito pala yung nabili natin bola guys. Hindi sa Yamaha mismo, 450 lang. Kaya doon tayo napabili. Pero pag sa Yamaha 600, ano siya?
620 ata yung. So ayan na guys, yung ano niya, yung bola natin ay kabit na natin. Tapos lagay na natin yung back plate. Yan. Punasan natin para walang dikit na grasa. Tapos itong washer na to, medyo kalawang. Lagyan lang natin ng konting grasa. Ito pala guys, lagyan natin ng grasa konti dito. Konting-konti. Dito na lang sa hirap isang kamay lang. Tapos dito din konti lang, tanggalan natin ng sobra. Ayan. Okay. Ayan. Ito. Dry face. Tapos ito. Ulitin ko guys, itong bilog na to. Kailangan nakaharap yan dito sa atin. Yung ano pala guys, yung white hose natin, nilagyan ko ng extension para tumukod siya dyan. Para mas madali tayong maghigpit. Ano pala to guys 17. Tapos ito, ingatan natin to na hindi maipit. Kailangan mo i-ganyan guys para sigurado ka na hindi siya naipit. Yan daw kadalasan ng problema ng iba. Tapos please subscribe to my channel, Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.